Di ba? Sinasabi niyan, pinagkakasunduan yan. Kung hindi pa talaga pwede, di ba? Masama ang pakilasan ni Mrs. Di ba? Ikaw bilang isang lalaki, respeto mo yung iyong asawa, hindi yung maghahanap ka agad na iba mawala na kagad yung pagmamahal. Pagdududahan ka agad ang asawa, siguro mayroon siya, no? Mga ganun pong instance. Hindi po ganun. Sinasabi na Apostol Pablo, huwag magbigay lang isa't isa, maliban kung pagkasunduan. Di ba? Yan. Pagkasunduan ninyo kung kailan nararapat at kung kailan pwede. Sabi na Apostol Pablo, upang kayo'y mamalagi sa panalangin at muling kayo'y magsama. Yan, maging maayos yung samahan at baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pag-ibigin. Yan po yung tinatawag na pinakakaudyo ka ni Satanas. Diba, manang ka na lang ng iba, ayaw ang mga ganun pong instances. Yan po yung pamantayan ng banal ng kasulatan sa tinatawag po natin pagiging mag-asawa. Sinasabi ni Apostol Pablo, ikaw bilang isang babae, may pananagutan ka sa asawa mong lalaki. Ikaw naman si lalaki, may pananagutan ka sa kanya. Yan. Yung pangangailangan niya, ibigay mo, sabot ng iyong makaya, pangangailangan mo, ibibigay ng iyong asawa. Diba? Pag-aari ka ng asawa mo, pag-aari mo siya. Yan. Pero kung hindi talaga maaari, sabi ng Apostol Pablo, ay pagkasunduan ninyo kung kailan ninyo gusto. Di ba? Kung isipin po natin, yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi sabihin man po natin at sa hindi, di ba tayo po bilang may asawa, may mga pagkakataon na hindi angkop yung kagustuhan po natin sa kagustuhan ng asawa po natin. Di ba? May mga pagkakataon na pagod nga si asawa. Huwag po natin i-insist yung ating kagustuhan na ang dapat po ay pinag-uusapan. Sabi po ni Apostol Pablo, ay yung iba nananakit na ng asawa. Ay anong hilig, di ba? Nananakit na po ng asawa. Nakakatawan, pero marami pong mga babae na naabuso dahil persahang pinipilit ng lalaki na ayaw o hindi handa yung si babae. Diba? May mga ganun pong instances. Tuloy, ano pang sinasabi ng banal na kasulatan? Yan. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Yan, sabi ni Apostol Pablo. Napakagandang advice ni Apostol Pablo sa diba? Ay kung sa atin ngayon, wala ka namang asawa na pagkaling mong magpayo sabihin kay Apostol Pablo. Bakit? Ay yung karunungan po na kung anong meron sa Apostol Pablo, diba? Yan, ayon sa aklat ng mga taga-Galatia, chapter 1, verse 11 to 12. Yan, tinanggap niya kay Kristo yung mga karunungan at ang ebanghelyo na kanyang itinuturo. Yan, kahit wala mang asawa si Apostol Pablo, nakakapagturo siya ng ganyan, wala naman siyang asawa. Ay karunungan yun at galing niya sa Diyos. Kaya nakakapagturo siya kahit wala siyang asawa, na ituturo niya sa mga taga-Korinto na mag-asawa kung ano yung nararapat na pagsasama ng mag-asawa. O, di ba? Yan. Anong sinasabi ng Apostol Pablo? Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Yan. Parang inaano pa rin ng Apostol Pablo na kayo pa rin ang makapag-decide ng ikabubuti ninyo bilang isang mangaral. Ipinapakita na Apostol Pablo kung ano po yung nararapat sa panuntunan ng isang mag-asawa. Verse 7, kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Yan. Sabi ni Apostol Pablo, single sa Apostol Pablo No? Yan. Nais ko sana, ibig ko sana, kasi kung tayo po mga kapatid, di ba? Bilang isang single, katulad ni Brother Jason, di ba? May mga pagkakataon talaga na wala pa siyang ganong alalahanin. Kasi pag ikaw ay isang lingkod na may asawa ka, ikaw ang pipili ng asawa mo, ay maligalig na pang-asawa mo. Umaga pa lang binubungangaan ka, nasira yung araw mo, hindi ka na rin nag-iingkod. Diba? May mga ganong pagkakataon ay ganun pa naman. Kapag nag-asawa ka na, maligalig ng asawa mo, ay wala ka nang magagawa. Pinilit mo yun Diba? Hindi naman pwedeng, ayaw ko na dyan sa asawa ko, mag-asawa ng panibago, napakaligalig Hindi ko ang sinasabi ng ganun ng banal na kasulatan. Ikaw ang pumili nun. So, cross mo na yun sa buhay. Yan. Huwag mo namang patayin para maalis ka sa tali ng kautusan ng banal na kasulatan. Diba? Habang nabubuhay ang asawa mo, ano man ang ugali niyan, pakikisama sa ayaw mo sa gusto. Ikaw ang pumili niyan, ayon sa banal na kasulatan, walang makapaghiwalay sa maliban po, may pumanaw na isa sa inyo. Yan, ganon. Yan, ganong pagkakataon sinasabi ng Apostol Pablo. Kaya ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Sino yung mga mananampalataya? Kung maaaring single kayo para walang magiging, anuman na magiging dahilan kayo na magiging malapit sa paglilingkod ninyo. Yan. Minsan kasi sabi mo, may anak kang may sakit, o hindi ka na makapaglilingkod.
Dahil ang diwa mo, yung isip mo, nandito ka sa pagsamba, no, yung isip mo ay lumilipad kasi nga may naiwan kang pamilya na may sakit doon sa bahay po natin. Yan, kaya sabi ng Apostol Pablo, ganun eh. No? Kahit ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko na ano, hindi apostol ha, kasi ang context diyan na ibig sabihin ay walang asawa o single. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Yan. Ang isa ay ayon sa paraang ito, at ang iba ay ayon sa paraan yaon. Diba? Kung ikaw, Brad Jason, ay hanggang sa may naglilingkod ka na single ka pa rin, ay kalooban ng Diyos yan. Sabi nga dito na Apostol Pablo, may kanya-kanyang kaloob. Huwag madaliin no, yung mga bagay-bagay, lalo na yung usaping pag-asawa. Pero sinasabi dito na Apostol Pablo, huwag kang humikop na hindi mo asawa. Yan. Sabi po sa mga lalaki at sa mga babae. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pero kung hindi talaga mapigilan, mag-asawa na lang. Hindi po sinasabi na si Brad Jason ay may nipuan. Pero siya po ay, single. Sinasabi po ni Apostol Pablo. Yan, yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Yan, kung ano man meron kayo, kung halimbawa kayo single na naglilingkod sa Diyos, okay lang yan. Kung kayo may asawa na naglilingkod sa Panginoong Diyos, okay lang yan. Yan ang kaparaan ng Diyos eh. Diyan kayo tinawag. Kung kayo man ay balo, diyan kayo tinawag ng Diyos. Yan ang paraan ng Diyos para kayo maglingkod. Hindi ko pwedeng i-insist, sabi ng Apostol Pablo, na kung ano ako ngayon, kung single ako ngayon, hindi ko naman sabihin na manatili kayong single. Sabi ni Apostol Pablo. Advice nga lang eh, sabi ni Apostol Pablo. Payo nga lang yan eh. Kung maaari, sabi ni Apostol Pablo. Ano pang sinasabi sa sunod na talata? Yan. Tatapuan sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, yan, balo, widow. No? Mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya kong single, sabi ng Apostol Pablo. Yan, sa mga babaeng bao, yan, sa mga walang asawa. Nais ko sana, na mabuti sana na magiging katulad ko kayo, di ba? Na wala kayong masyadong iba pang isipin, yan, nakapokus kayo sa paglilingkod, pero hindi nga talaga ari, no? Yan, sabi ng Apostol Pablo, diyan kayo tinawag ng Diyos eh. Single kayo, bao kayo. Yan, may asawa kayo. Diyan kayo tinawag ng Diyos. So, palagahan nyo yung paglilingkod niyo sa Panginoong Diyos. Yan ang kaparaanan ng Diyos. Yan. Ano pa? Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi talaga makapagsigil, okay, balo ka. Total, balo ka naman. Hindi ka makapagpigil, natutukso ka, baka pumunta ka pa ng beer house, pumunta ka pa ng ganito. Hindi ka makapagpigil eh, talagang ninanasa ng kita mo, ninanasa ng katawan mo. Okay, sabi ng Apostol Pablo, huwag nang magpigil, mag-asawa na lang. Sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa sa mga ningas ang pita. Yan po yung sinasabi ng Apostol Pablo. Alam naman sasabihin po natin, ay hindi pa ako ready mag-asawa, hindi pa ako ready sa responsibilidad. Ay pero pag sa usaping sexual, ready na. Pero pag usaping responsibilidad, ayaw. Sinasabi ng Apostol Pablo dyan, okay, kung kayo ay nahuhulog sa pagkakasala, sabi ng Apostol Pablo, at kayo nagsisigawa ng dapat na ginagawa lamang ng mga mag-asawa, sabi ng Apostol Pablo, yan, hindi kayo makapagpigil, magaling pa sa inyong magsiasawa na lang kayo kaysa mga ningas ang kita. Yan po yung panuntunan ng banal na kasulatan ayon po dito sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Yan. Kaya mapansin po natin mga kapatid, di ba? Na lalo na po sa kapanahunan po natin sa ngayon. Di ba? Hindi napapansin po natin na lalo na po sa usaping kapaligiran o environment ng mga kabataan natin sa ngayon. Di ba? Mapupusok ang mga kabataan sa ngayon. Sa totoo lang po, ang mapupusok. Yan, pero kung tayo bilang isang mananampalataya, yan, kung hindi pa naman tayo handa sa isang responsibilidad, di ba? Kasi sabihin natin na hindi pa ako handa mag-asawa, at mong ginagawa yung gawain ng isang mag-asawa. Yan. O yung isang balo, kasabihin ay ayaw ko namadla ko, nagbinisaya man. Nadala na ako dun sa dati kong asawa, napakaligali kaya ko ng mag-asawa, pero naghahanap pa rin yung katawan mo, yung sinasabi ko natin sexual na pangangailangan. O, di ba? Ano yun? Gusto mo lang gagawin yung mga ganong bagay pero ayaw mo sa responsibilidad? Hindi.